of MBC Media Group. Oras sa buong kapuluan, 5 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas, sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Miyerkules na tayo ngayon, 23 ng Hulyo 2025. Sa ulo ng ating mga balita, klase at pasok sa gobyerno sa Metro Manila, 32 lalawigan, suspendido pa rin ngayong araw. Maynila at Quezon City nasa ilalim na ng state of calamity, bilang ng nasawi sa habagat at bagyong Krising umakyat na sa 6. Vice President Sara Duterte pumalag ng isisi kay dating Pangulong Duterte ang nararanasang matinding pagbaha sa Metro Manila. Paghahanda sa SONA ipinatigil ng Pangulong BBM. Biyahe ng Pangulo sa US sa may hatid na pag-asa para sa trabaho, kalakalan at seguridad, ipinagtanggol ng leader ng Kamara. LPA of ng Philippine Area of Responsibility naging Tropical Depression Dante, habagat palalakasin pa ng bagyo. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin, FM Nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mabalita, naging ganap na nga ang Tropical Depression Dante, ang isa sa 3 low pressure area na binabantayan ng pag-asa sa silangan ng Aurora. Ayon sa pag-asa, inaasahan na palalakasin ng bagyong Dante ang southwest monsoon o habagat na siyang magdadala ng malalakas na buhos ng ulan sa Metro Manila at ilang lalawigan sa Luzon sa susunod na ilang araw. Sinabi ng pag-asa na bahagyang lumakas ang Tropical Depression Dante habang patuloy na kumikilos sa direksyon ng northwestward sa ibabaw ng Philippine Sea. Hulitong namataan sa layong 1,055 km east of extreme northern Luzon, taglay ang lakas na hangin umabot ng 55 km bawat oras malapit sa gitna at pagbugsong umabot naman ng 70 km bawat oras. Sinabi ng pag-asa, posibleng lumakas pa at maging tropical storm ang bagyong Dante ngayong araw. Sa forecast ng pag-asa, kumikilos ngayon si Dante pahilagang kanluran sa bilis na 25 km bawat oras patungong Ryukyu Island at sa East China Sea bago lumabas ng PAR bukas pa ng gabi. Kabilang sa mga lalawigang makararanas sa malakas na buhos ng ulan dulot ng habagat ay ang mga sumusunod. Ngayon pong Miyerkules ito July 23. Ilocos Region, Zambales, Bataan, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin at Dinagat Island. Sa Thursday naman, 24, Ilocos Region, Abra, Benguet, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Oriental o Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Davao Occidental at Davao Oriental. Fake news yung mga impormasyong kumakalat online na 6 na bagyo ang nagmabadyang pumasok sa bansa ngayong linggo. Kaya naman sobra naman, 3 lamang yung 3 yung LPA, yung isa naging bagyong Dante na. Pinabulaan ng pag-asa ang naturang impormasyon na nakapost pa man din sa Facebook page na Bulacan RC Crayfish na ginamitan pa ng logo ng pag-asa para linlangin ang publiko. Batay sa naturang post na tama sa bansa ang mga bagyong Dante, Emong, Pambian, Gorlo, Huaning at Isang ngayong Huwebes. Matatandang tuluyan ng naging bagyo ang LPA na binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility kahapon, tinawag nga sa pangalang Dante. Kanselado pa rin ang pasok sa eskwela at gobyerno ngayong araw dulot ng pagpapatuloy ng sama ng panahon, dala pa rin ang bagyong Dante at ng habagat.
Sa anunsyo ng Department of the Interior and Local Government, kabilang sa mga walang pasok ang mga sumusunod. Buong National Capital Region. Sa Region 1 o Ilocos Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Region 3, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Region 4A, Cavite, Laguna, Rizal, Batangas, Quezon. Region 3, ito ay Central Luzon. Bahagi pa rin ng Central Luzon. Tarlac, Nueva Ecija, Zambales, Bulacan at Bataan. Region 4B, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro at Palawan. Ala din pasok sa Bicol Region, Region 5. Kasama dito ang Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Sorsogon at Masbate. Region 6 naman kasama ang Antique, Negros Occidental at Guimaras. Cordillera Administrative Region, ang Abra at Benguet. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa Norte. Sa mga kababayan natin dyan sa Negros, halong kamodra, Maingaga sa mga kulturan tada. Umani ng kritisismo si Interior Secretary June B. Cremulya kaugnay ng social media post na walang pasok sa DILG Facebook page. Komento ng mga netizen, hindi nakakatawa, insensitive at tila hindi professional at nagpapakita ng kawalang malasakit ang nasabing post lalo na sa matinding mga naapektuhan ng sama ng panahon. Nakasad kasi sa caption ng DILG ang mga salitang mga abangers. Sarap bogchiko. Sa kabusugan ay nakaidlip ng sandali para sa mga immortal na namamasukan, bahala ng mga boss nyo. Silang nakakaalam ng kinakailangang hanap buhay. Dead ba naman sa mga basher ang kalihim at iginiit na ang mahalaga. Napabatid niya sa publiko kung ano ang kailangan nilang malaman, kung saan ang hazard areas at kung sino ang hindi dapat pumasok. Katuwiran pa nito, sanay na ang mga tao sa kung paano siya mag-post at makipag-communicate lalong-lalo na sa mga taga Cavite. Magandang umaga, Pilipinas! Baka naman nakakalimutan lang na Secretary John Vic na siya hindi na gobernador ng Cavite. Secretary na ho kayo ng DILG at sakop nyo ang buong Pilipinas, Sek, ha? Bilang tugon sa direktiba ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, may inilaang 360 million pesos mula sa pondo ng ayuda para sa Kapusan Kita Program o AKAP, mga family food packs at iba pang relief items para sa mga biktima ng baha dulot ng bagyong Krising at Hamagan sa 36 na congressional district. Ang agarang pagpapalabas ng AKAP at relief assistance ay plinansya ng tanggapan ni re-elected late Representative Ferdinand Martin Romualdez, Speaker ng 19th Congress sa Tingog Party List, katuwangan Department of Social Welfare and Development sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Rex Gatchalian. Bawat distrito ay makatatanggap ng 10 milyong piso bilang direktang pinansyal na tulong para sa mga residente na apektuhan ng pagbaha, paglikas at iba pang kaugnay ng sakuna. Bukod sa pinansyal na tulong, nakahanda na rin ang relief pack para sa malawakang pamamahagi, kabilang ang pagseserbisyo ng Tingog Hot Meals o Tingog Hot Meals sa mga evacuees na pansamantalang nanunuluyan sa mga paaralan, covered court at iba pang evacuation center. Agad na nagpadala ng hot meals nga ang tanggapan ni late Representative Ferdinand Martin Romualdez sa Tingog Party List para sa mga binahang residente ng Metro Manila, kasabay ng kanilang paghanda para sa isasagawang relief operation sa iba't ibang lugar. Sa Barangay Malantay, sa lungsod ng Marikina, umaabot ng 989 families o tinatayang 2,400 individuals ang lumikas. Namigay ang mga volunteers ng Tingog, katuwang mga lokal na partner nito na mainit na chicken soup sa mga evacuee. Sinabi ni Speaker Romualdez, maraming naapektuhan at gutom at sila mga pangunahing concern nating mga kababayan na kinakailang matulungan. Kaya't minadali ang pagpapadala ng hot meals at ito'y simula pa lamang. Sa Quezon City, 766 families naman ang tumutuloy sa evacuation center sa Bagong Silangan Elementary School matapos tumaas ang tubig baha sa lugar. Nagsagawa na rin ang pamamahagi na mainit na pagkain ng Lunes ng gabi ang tanggapan ni Romualdez, katuwang ang Tingog, si Quezon City Representative Raul Tulpo at ang Barangay Councilor na si June Quizon. Ayon kay Speaker Romualdez, ang hakbang ay patunay na ang kanilang pagtutok sa mabilis at localized na pagtugon sa mga sakuna, lalo na sa mga lugar na madalas tamaan ng bagyo at baha. Magandang umaga, Pilipinas! Si Vice Ganda naman daw nag-enjoy sa pagligo sa ulan kasama ang kanyang ina. Yan ang ibabalita sa atin ni Morley Alino. Morley, good morning!
Yes! Magandang morning Luzon, Visayas at Mindanao. Umuulan pa rin! Well, kaugnay ng ulan, kaugnay ng pagiging anak, kapag mahal mo talaga ang iyong magulang, kahit anong mangyayari, sisingit sa isipan mo ang iyong mga mahal sa buhay, partikular na ang iyong ina. Si Vice Ganda, nako, nag-enjoy na naligo sa ulanan kasama ang kanyang nanay. Well, maaga ngang gumising itong si Vice Ganda daw para pumunta sa trabaho. Pero dahil malakas ang ulan, pack up ang kanyang mga gagawin, kaya mas minabuti nito na bumangon. Hindi para magtrabaho, kung hindi para puntahan ang kanyang nanay. At doon nga, niyaya niyang maligo ang kanyang ina sa gitna ng ulanan. Walang kahulilip na kaligayahan ang naramdaman ni Vice Ganda. Tila bumalik siya sa kanyang pagkabata. Sa totoo lang, ibang klase talaga kapag mahal mo ang iyong mga magulang. Kapag kasama mo sila sa iyong mga pangarap, napakasayang gumising, napakasayang damdamin o pakiramdaman ang piling ng isang magulang sa kanyang anak at ang kanyang anak sa kanyang magulang. Wala nang maihiling pa si Vice Ganda dahil bukod sa yaman, mas mayaman sa pagmamahal ang kanyang ina na patuloy na nagmamahal sa kanya. Yan ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Dami din mga bata nag-swimming eh. Maraming yayamanin dito sa Metro Manila nitong nakalipas na araw. Swimming pool na sa loob ng bahay nila. Yung iba nasa labas nga lang. Naglaan naman ang Department of Agriculture ng 495.4 million pesos para sa agricultural outputs o inputs. Kabilang ang mga binhi, mais at buto ng gulay upang tulungan ang mga magsasaka ng Region 3, 4B, 7, 9, 12 at 13. Mga lugar itong naapektuhan ng Tropical Storm Krising at pinalala pa ng habagat. Sinabi ni Agriculture Undersecretary for Operations at DA Officer in Charge Roger Navarro, ang karagdagang suporta kasama ang Quick Response Funds for Rehabilitation, Survival and Recovery Loans and Indemnification sa pamamagitan ng Philippine Crop Insurance Corporation ay maaaring makuha ng mga apektadong magsasaka at mga mangingisda. Batay sa pangunahing pagtaya mula sa Disaster Risk Reduction and Management Operations Center ng DA, lumilitaw na ang pinagsamang epekto ng Typhoon Krising at habagat ay nagdulot ng 134.7 million pesos na pinsala sa palay, mais, kasama, high-value crops, pangisaan, livestock at poultry. Ang mga apektadong lugar ay nasa 8,035 na lawak na hektarya, habang ang apektadong mga magsasaka at mangingisda ay umabot naman ng 6,377. Magkagayon na ng numerong ito ay sumasailalim pa rin sa validation. Ang DA sa pakikipagtulungan ay iba pang mga ahensya ng pamahalaan ay mahigpit na nakamonitor sa krisis upang mapagaan ang pagkagambala ng food supply chain, partikular na ng gulay na galing sa mga bundok. Ayon po kay Yusek Navarro, mahigpit nilang binabantayan ang paggalaw ng mga presyuhan upang mapigilan ang pagtaas nito sa mga pamilihan, lalong-lalo na ang mga pangunahing produktong agrikultural. Bilang tugon sa pinsalang dulot naman ng bagyong Krising, agad na kumilos ang Globe upang tumulong sa mga apektadong komunidad sa pamamagitan ng komunikasyon at relief assistance. Sa mga lugar na matinding naapektuhan, maaari nang makipag-ugnayan ng mga kapwa natin Pilipino sa kanilang mahal sa buhay gamit ang emergency offers mula sa Globe. Ayon kay Yoli Crisanto, Globe Chief Sustainability and Corporate Communication Officer, sa mga ganitong panahon, napakahalaga na manatiling konektado ang mga komunidad at maramdaman nilang hindi sila nag-iisa. Ito daw po ang diwa ng hashtag Alagang Globe, ang magmalasakit sa panahon ng pangangailangan. Para sa Globe Prepaid at TM consumers o customers, may libreng unlimited calls at text para sa lahat ng network. Kasama ang 100 MB para sa lahat ng apps at dagdag na 100 millibytes. Tama ba yun? Millibytes ba yung MB? Basta MB. Para sa Facebook, Viber at iba pa, valid for 1 day only. Ayun. Para naman sa Globe at Home prepaid Wi-Fi users, may libreng 5 GB o gigabytes open access data na valid for 3 days.
Sa mga G-Fiber prepaid subscribers naman, na nasa apektadong lugar, may 3 araw ding promo extension. Para sa Globe Postpaid at G-Fiber Postpaid customers naman, extended din ang payment due dates para mabukasan ang kanilang alalahanin ngayong panahon ng sakuna. Hinihikayat naman ng Globe ang lahat na makiisa sa relief efforts. Pwedeng mag-donate gamit ang Globe Rewards Point. Para sa Ayala Foundation, hapag movement sa pamamagitan ng Globe One App. Maaari ring magpadala ng tulong gamit ang GCash donation feature o iscan ang QR code na nakapost. Magandang umaga, Pilipinas! Nagkaloob naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ang karagdagang 5 patient transport vehicle o mga PTB sa ilang unit ng militar at ilang lokal na pamahalaan bilang tugon sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos na palakasin ang medical assistance sa mga liblib at mga high-risk area. Sa kabuuan, nakapamahagi ng PAGCOR ng 40 PTB sa iba't ibang mga lokal na pamahalaan, mga pampublikong ospital at frontline agency sa buong bansa. Kabilang sa mga bagong benepisyaryo ng donasyon ng PAGCOR ay ang bayan ng Liliw sa Laguna. Yan din ang 7th Infantry Division ng Philippine Army, ang Light Reaction Regiment sa Port Magsaysay Army Station Hospital sa Nueva Ecija at ang Headquarters Force Reconnaissance Group ng Philippine Marines na nakabase sa Ternate, Cavite. Ayon kay PAGCOR Chair at CEO Alejandro Tenco, ang mga donasyon nito ay bahagi pa rin ng ongoing commitment ng pamahalaan para ma-boost ang emergency response efforts, lalong-lalo na sa mga lugar na nangangailangan ng agaran tugon. Dahil ayon kay Chairman Tenco, bawat segundo ay mahalaga, lalong-lalo na kapag nasa bingit ka ng alanganin. Sinabi rin ng Chairman ng PAGCOR, ito'y commitment ng ahensya sa National Service Beyond Gaming, alinsunod sa utos naman ng Pangulong BBM. Inaasahang makatutulong ang mga donasyong sasakyan para mapabilis ang medical evacuation at transportasyon sa gitna ng operasyon ng militar, mga sakuna at iba pang emergency, partikular na sa mga liblib at mga conflict-prone na mga lugar. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, mga misis, amoy araw ba si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho, abay dahil yan sa germ sa katawan nila para labanan ng amoy araw at amoy pawis. Gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter, pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman, recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. 22 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Death and Permanent Disability Act para sa mga barangay official at mga SK chairperson sa BARM. Formal nang inihain sa Bangsamoro Parliament. Detalye na balita mula kay Jun Di Makutak, RH19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kayang Angel. Matapos formal na maihain ni Member of Parliament Attorney Nagibis Narimbo ang proposed BTA Act No. 379, ang batas na maglalayong bigyang financial assistance ang death and permanent disability ng mga barangay officials at barangay SK chairperson sa BARM region. Isa sa mga qualifications upang magiging epektibo ang panukalang batas ay ang makabuo ng implementing rules and regulations sa pamamagitan ng malawakang konsultasyon sa mga stakeholders na pangunahan ng implementing agencies tulad ng MILG at ng Ministry of Finance, Budget and Management o itong MFBM. Ang proposed BTA bill na ito na inintroduce ni MP Attorney Narimbo ay suportado rin ng mga kasamahang parliament members bilang mga co-authors. Para sa mas malakas na impact ng batas na ito, nakipagpulong si MP Narimbo sa PRU Life UK o itong PRU-Life UK at Al-Amana Islamic Investment Bank of the Philippines upang ikonsulta ang mga nararapat na provision sa ilalim ng Islamic financing. Tatanggap ng financial assistance sa mga benepisyaryo mula sa halagang 500,000 piso hanggang sa 1 milyong piso na mandato ng panukalang batas nito ang Barangay Officials Death and Disability Act of 2025. Mula sa maulang bahagi ng Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. Maraming salamat. 24 makalipas ang alas 4 ng umaga.
Mga mamis, pwede tayong mag-laundry day today ha. Bantayin nyo lang yung biglaang pagulan. Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-concept pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away formula, tanggal ang matitinding mantsa based on tensa chocolate, mud and sebum ng cotton. Gawa po ito ng ACS. Muling pinaalalahanan naman ay Senator Bongo ang PhilHealth na tiyaking mapapakinabangan ng publiko ang iba't ibang medical benefits sa harap ng patuloy na pananalasa ng bagyo at manghabagat sa maraming bahagi ng bansa. Ayon kay Chairman Go ng Senate Committee on Health, inaasahan na maraming magkakasakit sa mga lugar na apektado ng ulan at pagbaha. Ginawa ni Senator Go ang pahayag kasunod ng anunsyo ng PhilHealth na mahigpit nitong ipatutupad ang Outpatient Emergency Benefit Package kung saan pasok sa PhilHealth coverage ang mga pasyente kahit hindi sila ma-admit sa ospital. Matatandang sunod-sunod na Health Committee hearings ni Senator Go ang naging daan para mabatikos ang PhilHealth dahil sa kakulungan ng outpatient benefits. Tanong noon ng Senador, bakit kailangan munang ma-admit ang pasyente bago may cover ng PhilHealth? Suportado naman ni Senator Go ang mga reforma sa polisiya ng PhilHealth para niya hindi na matakot ang publiko na magpa-ospital. Isa pang polisiya na sana pag-aralan nyo lang mabuti. Please lang. Pag outpatient, hindi kino-cover ng PhilHealth. Ang sasabihin, magpa-admit ka muna para sagutin ang PhilHealth. Hindi na nabigla si Vice President Sara Duterte na isinisisi na rin sa dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nararanasang matinding pagbaha sa Metro Manila. Ayon kay BP Inday, ayaw niyang akuin ng kasalukuyang administrasyon ang pananagutan sa mga ganitong problema ng bansa. Iginit ng Vice Presidente, mas mainam na gawin na lamang ng pamahalaan, tukuyin ang pinakaugat ng pagbaha sa Metro Manila sa halip na isisi pa ito sa nagdaang administrasyon. Ito niya ang tamang tugon sa mga sakuna at hindi pagtuturo ng ibang masisisi para lamang ilihis ang atensyon ng publiko sa totoong suliranin, lalo pat nasa ika-4 na taon na ngayon ng panunungkulan ng Pangulong BBM. Pinatitigil naman ang Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng preparasyon para sa ika-4 na State of the Nation Address nito o SONA sa susunod na linggo. Kabilang narito ang pagkakamit ng mga SONA materials o tarpaulin ng ilang ahensya ng gobyerno sa kasagsagan ng sama ng panahon. Ayon sa Executive Secretary na si Lucas Bersamin, dismayado ang Pangulo sa ilang government personnel na abala sa pagpapaskil ng mga SONA materials habang maraming komunidad at mga mamamayan ang nakararanas ng matinding pagbaha. Yung iba ay kinakailangan pa talagang lumusong sa tubig baha para lamang makapasok. Bunsod nito, mandato ng Presidente, tutukan ang problema sa pagbaha at relief operations at upang matulungan din ang ating mga mamamayan saka na magkabit ng mga tarpaulin. Magandang umaga, Pilipinas! Bata iniulat naman na nawawala sa kasagsagan ng ulan at malaking baha, pero ito'y ligtas ding na-recover sa Dinalupihan, Bataan. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. 2 taong gulang na bata ang naiulat na nawawala bandang alas 10 ng umaga kahapon sa Langka Street, Barangay Tubo-Tubo, Dinalupihan, Bataan. Kinilala ang bata na si Jules Tamambok Coco, residente ng naturang lugar. Ayon sa ina ng bata, binigyan niya ito ng gatas sa loob ng kanilang kwarto. Ngunit ang muling silipin ay wala na ito. Agad siyang naghanap sa loob at labas ng bahay nila, ngunit hindi rin ito natagpuan. Sa takot na baka nahulog ito sa ilog malapit sa kanilang tahanan dahil sa kasagsagan ng ulan at malakas na baha, agad na tumawag ang pamilya sa MDRRMO. Mabilis na respondi ang Dinalupihan PNP kasama ang MDRRMO at BFP at nagsagawa ng search and rescue operation. Dakong alas 7 kagabi ng parehong araw na ibalik ng ligtas ang bata sa kanyang mga magulang. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. Magandang umaga, Pilipinas! Maya pa ba kakayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Mamigay muna tayo ng pera. Mahiwagang tunog! Walang-wala, 14,000 lang po ang halaga niyan. Ano nga ba yung hinahanap nating material na yan? Dahil yung isa ho ay case nga po ng salamin.
ang prinsipyo ng physics may inilalagay. Ayan, ha? So ano yung inilagay at saan inilagay? Yan po ang ating huhulaan. Ipadala po ninyo inyong sagot sa 0919-282-6485. Yung isang item na hinahanap natin, unang na-introduce noong 1968. Baka birthday ko po, ano ha? Ayan, ha? 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagdetext, empty space, name slash, other slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan, ha? Basta habang naliligo ho kami, gamit ang Shield Bath Soap, hulaan nyo kung ano ang ating mahiwagang tunog. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:30 bilang tugon sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos, agad ay pinag-utos ni late First District Representative Ferdinand Martin Romualdez, ang Speaker ng 19th Congress at na gayon din sa Tingog Party List ang pagsasagawa ng disaster monitoring at relief operations matapos ang pananalasa ng Bagyong Krising na sinabayan pa ng habagat. Kahit hindi pa formal na nagbubukas ang 20th Congress, sinabi ni Romualdez na nakikipag-ugnayan ang kanyang tanggapan at ang Tingog Party List sa mga lokal na lider, mga ahensya ng gobyerno, pribadong grupo para masiguro ang agad na makakarating ang tulong sa mga lugar na labis na nasalanta. Muling binuksan ni Speaker Romualdez sa kanyang tanggapan. Yan din ang Tingog Relief Coordination Desk na dati ring naging daluyan ng tulong sa maraming mambabatas kapag may kasagsagan ng mga nagdaang bagyo din noong panahon ng COVID-19 pandemic. Ang desk na ito ang magsisilbing one-stop hub para sa mga garang pangangailangan at koordinasyon sa mga apektadong lugar. Nanawagan naman si Speaker Romualdez sa mga kapwa Pilipino na tumulong sa abot ng kanilang makakaya. Sabi niya, kahit hindi ka kongresista, kahit hindi ka opisyal, lahat may papel sa pagtulong kasama ng pagdarasal para sa kaligtasan ng mga nasalanta. Higit 100 pamilya na apektado ng baha sa Calasiao, Pangasinan na ihatid na ng MDRRMO sa Evacuation Center. Detalye ng balita mula kay Freddy Fajardo, RH38, Masantos, Kabasan, i-check sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan Kuyang Angel dahil sa patuloy na pagtaas ng antas ng tubig baha sa mabababang barangay ng Calasiao. Kahapon ng hapon ay nagsagawa na ng rescue operation o pagsundo ng MDRRMO sa mga mamamayang natrap sa kanilang bahay at inihatid sa evacuation center. Ayon kay MDRRMO Officer Mr. Freddy Acosta, sa 24 na barangay ng Calasiao, 18 nang apektado ng pagbaha dahil sa pag-apaw ng Marosay River, bunsod ng pagdating ng mga tubig baha mula sa kabundukan ng Cordillera na nasa sabayan pa ng high tide. Sa ngayon, nasa higit 100 pamilya na o 620 individual ang nasa evacuation center. Dagdag pa ni Villacorta na passable naman ang lahat ng national at provincial highway sa Calasiao, subalit may mga barangay road na binaha at hindi pwedeng daanan ng anumang uri ng sasakyan gaya ng bahagi ng Sitio Talintong Ambunao, Sitio Bingko Bunlag at Porok 1 ng Barangay Talibao. Ito si Freddy Fajardo, RH38, tag-uulat para sa DCRH na sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Nagpahayag naman ng buong suporta si late Representative Ferdinand Martin Romualdez sa kautusan ng Pangulong Bongbong Marcos na dagdagan ng Disaster Response Center sa buong bansa. Sa gitna ng sunod-sunod na bagyong tumatama ngayon sa Pilipinas, binigyan din ni Romualdez, Speaker ng 19th Congress, ang pangangailangang magpasa ng mga panukala batas na magtataguyod sa climate resilience at disaster preparedness ng bansa. Kabilang ang paglalaan ng permanenteng pondo at pagtatayo ng mga disaster relief hubs para sa iba't ibang rehiyon. Ang atas ng Pangulong Marcos ay kasunod naman ng isinagawang surprise inspection sa National Resources Operations Center o NROC sa Pasay City noong Biyernes, kung saan personal niyang pinanood ang automated packing ng mga relief goods bilang paghanda sa bagyong Krising. Ito yung may international name na WIPA. Bilang mambabatas mula sa Leyte, isang probinsyang madalas na masalanta ng super typhoon, partikular na yung super typhoon Yolanda o Hainan noong 2013, ipinaalala ni Romualdez na kabilang ang Pilipinas sa mga bansang pinakamatinding natatama ng kalamidad, lalo pat lumalala ang epekto ng climate change. 34 na makalipas ang alas 4.
Sa mga may lakad ngayong araw na ito, huwag din kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas. Bagong talagang Brigade Commander ng 803rd IB sa Northern Samar handang supilin ang mga NPA kung makikipagtagisan ng mga ito sa gobyerno. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, RH34. Jane, may buntag. May babalang bagong Brigade Commander ng 803rd Infantry Brigade Philippine Army sa lalawigan, Brigadier General Carmelito Pangatunga, sa lahat ng mga New People's Army na handang gamitin ang sandatahang lakas sa pagsupil sa mga ito kung magpapatuloy na makikipagmatigasan sa gobyerno sa kabila ng sunod-sunod na panawagan ng pagsusurinder at pagbibigay ng oportunidad ng gobyerno. Binigyan din ng opisyal na walang lugar sa sosyedad ng ideolohiya ng New People's Army. Muli itong umapila sa mga remnants ng Eastern Visayas Revolutionary Party Committee na tanggapin ang programa ng gobyerno. Sa harap ng mga stakeholders at sa mga matatas na officials ng gobyerno sa lalawigan ng Northern Samar, nangako ito na pagpapatuloy ang pagtatrabaho sa ikakaganda ng probinsya. Nakahandang opisyal na makipagtrabaho sa mga bagong halal na public officials sa lalawigan ng Northern Samar. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jane Galit Bantayan. Ay, magandang umaga sa mga suki natin dyan po sa lalawigan ng Quezon, sa mga OFW, sa mga balikbayan. Good morning po sa inyo. Kung kayo huy magpapasalubong, wag na sana ang imported na tsokolate. Meron tayong pinagmamalaking gawang lokal but taste and looks global. Yan po ang Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon nagpo-produce na sila ng dekalidad na cacao beans, pinoprocess para maging Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay may mahigit 10 variant sa mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang atin, please lang ating tangkilikin, ipagmalaki ang gawang atin. Maganda umaga, Pilipinas. Muling inahayag naman ni Late Representative Ferdinand Martin Romualdez ang kanyang matibay na suporta sa opisyal na pagbisita ng Pangulong Bongbong Marcos sa Estados Unidos na isa umanong diplomatic engagement at malalim na practical mission para sa kapakanan ng mga Pilipino. Ayon kay Speaker Romualdez, we fully support the President's mission at ito'y sa gitna ng hamon sa ating ekonomiya at seguridad, kung kaya't napakahalagang matibay at maging patas ang ugnayan sa mga kaalyado nating bansa. Ayon kay Speaker Romualdez, ginawa ang pagbisita sa isang kritikal na panahon kung kailan ipatutupad sa August 1 ng Estados Unidos ang mas mataas na buwis sa ilang mga pangunahing ini-export ng Pilipinas na maaaring makaapekto sa trabaho at mga industriya ng bansa. Pinuri naman ni Romualdez ang pagsisikap ng Pangulo na makahikayat ng mas marami pang mamuhunan sa Pilipinas, partikular ng sektor ng enerhiya, manufacturing at digital infrastructure, mga larangang inaasahang lilika ng libu-libong trabaho at mag-aangat sa kabuhayan ng maraming Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas. Taping na po ng GMA shows, apektado rin ang sama ng panahon. Ang detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Apektado ang halos lahat na trabaho sa showbiz dahil sa patuloy na pagbuhos ng malakas ng ulan simula pa kahapon. Na-pack up ang taping ng mga shows ng GMA7 at hanggang ngayong araw ay hindi pa rin daw muna sila magtrabaho. Mas pinahahalaga ng safety ng mga tao kaya mabuti na raw na mag-pack up na lang muna. Pero ang magandang resulta lang kapag hindi magandang panahon ay mas marami ang nanonood sa TV dahil hindi lumalabas ang mga tao at sa bahay lamang sila nanonood ng telebisyon. Kaya nung Lunes na kung saan ay
nagsimula. Ang bagong afternoon drama ng GMA7 na Cruz vs. Cruz ay mataas ang ratings ng pilot episode nito. Naka 7.5% ang rating, kaya tuwang-tuwa ang mga bida ng afternoon drama series na ito na sina Vina Morales, Gladys Reyes at Neil Ryan Sese. Sabi nga sa amin ni Gladys, sana tuloy-tuloy na raw ito at kampante naman daw silang ma-maintain dahil sa ganda ng istorya at marami para aabangan. Noong araw ding iyon ay ang dami ring natuwa sa Family Feud dahil sa paglalaro ng mga batang anak ng mga celebrity ang karamihan. Ang isa doon sa naglaro ay ang apo ni Nora Honor at Christopher De Leon na si Jaden Christoph De Leon. Anak siya ni Ian De Leon, kaya talagang nananalaytay sa bata ang pagiging artista at sinabi niya mismo na gusto niyang mag-artista bilang ang buong pamilya naman daw niya ay nasa showbiz. Kaya tuwang-tuwa ang Manoranians at talagang gusto nilang mag-artista itong gwapitong anak ni Ian De Leon. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Gorgie. Alas 4:40 ang oras sa buong kapuluan. Tuloy ang kasal sa kabila ng abot-tuhod na tubig baha. Hindi nagpatinag sa sama ng panahon ang pag-iisang dibdib ni na Ade at Jamaica Bertil sa makasaysayang Basuin Church sa Malolos, Bulacan kahapon. Ayon sa newlyweds, itinuloy nila ang seremonya dahil mas mahirap niyang magplano muli ng kasal kaysa suungin ang tubig baha. Lalo't na 2 taon nang nakalilipas mula nang i-books nila sa simbahan ang kanilang kasal. Ang inaakalang disaster na uwi sa unique na selebrasyon ng pagmamahalan ng dalawa na 10 taon nang magkasintahan. Aba naman. Maganda umaga, Pilipinas! Mapadalhan nga ito ng Ultabayo, no? Para maganda ang kanilang gising pagkatapos ng kanilang honeymoon. Ang Ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis Spring Plasma. Ito po ay galing sa Japan. Ang bawat kapsula po ng Ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis Spring Plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok sa ating katawan. Ina-activate po nito, pinagagana po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po naman yung tinatawag na madalubasan na commander ng ating immune system. Responsable yan sa pagtataboy ng mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong ang Ultabayo ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre pagka magandang tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng Ultabayo. Kung meron pa ho kayong mga concerns, pwede kayo mag-text sa 0931-033-2871. Ulitin natin ha, 0931-033-2871. Lalong-lalo na yung mga senior citizen na may mga tanong tungkol sa pag-inom ho nila ng Ultabayo kasabay ang kanilang mga maintenance medicine. Ayan ha. At sa mga kabataan na mag-i-exam ha. Ang Ultabayo po ay registrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available yan sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesca Drug at Curamed. Huwag kalimutan, ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. At kung ngayon pa ho kayo bibili, online ha, ultabayo.shop ang puntahan po ninyo, i-click po ninyo yung QR code at gamitin ang code na QAngel, matik yan, may 10% discount. Maganda umaga, Pilipinas! Kampanya kontra sabong, pinaigting pa ng Tacloban PNP. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay. Maupay nga agad, Jimmy. Pinaigting pa ng Tacloban City Police Office ang kampanya kontra sabong. Ito ang sinabing Tacloban City Police Office City Director Police Colonel Wilito Hitigan. Ayon kay Colonel Hitigan na pinakahuling operasyon na 3 individual ang naresto ng kapulisan dahil sa sabong sa Barangay 98 Kamansihay sa Tacloban. Nagkilala mga suspect sina alias Boy 28 anyos Pentor, Rod 69 anyos construction worker at Oscar 56 anyos Barangay Kagawad, kapwa mga taga Kamansihay. Nakumpiska ng kapulisan ng pansabong na manok at pira na mahigit 6,000 piso. Ang mga sabong o ang sabong ay labag sa batas na sugal na tinututukan ng kapulisan na mahinto sa Tacloban. Inikayat naman ng mga kapulisan ng mga residente sa Tacloban ay sumbong agad sa kanila kung may mga illegal na sugal sa kanilang barangay. Wala dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si Arstar dito Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Dagang salamat, Jimmy Angay-Angay.
Itinalaga ng GSIS Board of Trustees Executive Vice President for Support Services Juliet Bautista bilang Officer in Charge ng GSIS. Kasabay ito ng pagtiyak ng tuloy-tuloy na serbisyo ng GSIS para sa kanilang mga membro. Kasunod dito na ipinataw na 6 na buwang preventive suspension ng Ombudsman kina GSIS President Vic Veloso at 6 na iba pa dahil sa 1.4 billion pesos na transaksyon sa Alter Energy Holdings Corporation noong 2022. Bilang pagkilala sa mga panganib na kinakaharap ng mga Pinoy na nasa frontline ng kalamidad, naghain naman si Senator Bongo ng Senate Bill 669 para amyendahan ang Republic Act No. 10121. Ito yung Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. Layunin ng bill na mabigyan ng hazard pay ang mga disaster response personnel at accredited community disaster volunteers sa panahon ng deklarasyon ng state of calamity at matiyak na ang hazard pay ay tax exempted. Binigyan din pa ni Senator Go na ang geographical location ng Pilipinas ay isa sa most disaster-prone country sa mundo at marapat lamang na mga tauhang tumutugon sa kalamidad, itinataya ang kanilang buhay ay mabigyan ng sapat na hazard pay. Bukod dito, ang Pilipinas ay isa rin sa pinaka-vulnerable sa mga bansa pagdating sa mga pagsabog ng bulkan, gayon din ang mga lindol dahil matatagpuan ang Pilipinas sa kahabaan ng Pacific Ring of Fire kung saan madalas ang lindol at aktibidad ng bulkan dahil sa plate tectonic na mga paggalaw. Sinabi pa ng mababatas, dapat lamang nakilalanin ang kabayanihan ng mga first responder at emergency personnel sa panahon ng sakuna at kalamidad. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga po sa mga suki natin. Standby na Noche Kakas, ha? Pakistamba niyo yung report ni Noche Malu dahil ito ay ipapakiusap natin sa pambansang pulisya na baguhin yung kanilang sistema. Ipinahayag naman ng Kamara de Representantes ang kahandaan sa isasagawang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte matapos nitong sagutin ang mga hinihinging dagdag na impormasyon ng Korte Suprema at patunayan na sumunod sa konstitusyon ang impeachment proceedings. Ayon kay House Spokesperson Attorney Princess Abante, we are looking forward for the actual trial to start. Pahayag ay kasabay ng paghanda ng Senado na umupo bilang impeachment court. Sisimula na ang paglilitis sa August 4, isang linggo matapos ang ika-4 na State of the Nation address ng Pangulong BBM. Iginit ni Abante na tapat na sinunod ng Kamara ang mga itinakdang proseso sa ilalim ng 1987 Constitution at tiniyak ng lahat ng mga reklamong may kinalaman sa impeachment ay dumaan sa tamang paraan. Binanggit din ni Abante na panahon na para ang Senado ay gumanap naman sa kanilang tungkulin sa ilalim din ng saligang batas. Kinumpirma rin ng Kamara na tumalima ito sa utos ng Korte Suprema na magsumite ng dagdag na impormasyon kaugnay ng impeachment ni BP Inday. Ilang araw bago ang ika-4 na State of the Nation address ng Pangulong Bongbong Marcos, sinabi ng Kamara de Representantes na 90 hanggang 95% itong handa para sa pagtitipon na gaganapin sa batasang pambansa. Ayon kay House Spokesperson Attorney Princess Abante, nagkaroon na sila ng pinakahuling interagency coordination meeting. At dito ho nakita na nila na 90 hanggang 95% ng ready at gagawa na lamang ng adjustment sa kinakailangan. Sinabi pa nito na halos lahat ng preparasyon ay naisapinal na. Ayon pa kay Abante, nasa huling yugto na ng paghahanda ang Kamara kung saan lahat ng mga kaukulang ahensya ay maingat na binabantayan ang lagay ng panahon at inaayos din ang mga contingency plan. Sa kabila ng pambugso-bugsong mga pagulan nitong mga nagdang araw, nilinaw na Abante na hindi ito sabgabal sa kanilang paghahanda. Handa na rin ang Kamara de Representantes na tanggapin si Vice President Sara Duterte sakaling magbago naman ang isip nito at dumalo din sa ika-4 na State of the Nation address ng Pangulong Bongbong Marcos sa July 28. Sinabi ni House Spokesperson Attorney Princess Abante, bagamat nagpadala ng sulat ang tanggapan ni BP Inday na hindi ito dadalo, nananatiling bukas ang Kamara sa lahat ng mga opisyal ng pamahalaan, kabilang na ang Pangulo at binigyan din ang kahalagahan ng kanyang pagkakataong mapakinggan ang taunang ulat ng Pangulo sa Kongreso at Sambayanang Pilipino.
Ang pahayag ni Abante, kasunod naman ng kumpirmasyon mula kay House Secretary General Reginald Reggie Velasco noong nakarang linggo na nagpadala nga ang tangkapan ni BP Inday ng liham na nagsasaad na hindi ito dadalo sa SONA ng Pangulo. Isang babaeng biktima ng harassment nagpasaklolo sa DZRH dahil sa kawalan ng aksyon ng mga pulis sa kanilang lugar sa Parañaque. Ibabalita yan sa atin ni Noche Kaka sa RH27 Noche. Good morning. Dismayado sa mga pulis ang isang babae na magrereklamo sana ng harassment laban sa Indian National sa barangay Don Bosco, lungsod ng Parañaque. Nagpasaklolo sa DZRH si alias Inday, 29 anyos. Ayon na sa kanya, pinisil-pisil umano ng foreigner ang kanyang dalawang hita habang nililinisan niya ng kuko. Dahil sa insidente, nagtungo siya sa barangay at inireklamo ngunit itinuro umano siya sa Parañaque Police Station. Nang isalaysay sa women's desk ang kanyang reklamo, sinabihan umano siya ng investigador na bumalik sa barangay at alamin daw ang middle name, birthplace at date of birth ng inireklamong foreigner. Nang bumalik sa barangay, muli na naman siyang pinabalik sa police station para sa regular filing. Dahil dito, naglaps na umano ang araw na dapat sana maimbitahan ang inireklamong suspect. Narito ang pahayag ni alias Inday. Ako ay biktima ng sexual harassment at bugok na sistema ng Don Bosco Barangay Hall. Mula sa pagresponde, sa pag-file ng kaso, 2 araw na kaming pabalik-balik na walang naging malinaw na resulta at may punto pa na kumbinsin ako ng isang desk officer na doon na magpaareglo na lang dahil mahaba daw ang proseso at nangangailangan pa daw ako ng abogado. Habang masaya at nasalaya yung taong gumawa, samantalang ako, pinaikot-ikot, pabalik-balik para lang makuha ang hustisya sa nangyari. Pumunta naman ako sa human desk. Ang sabi sa akin, hindi ako makapag-file ng case dahil kulang yung detalye na aking nakuha tungkol sa respondent. Kaya wala pong nangyari hanggang ngayon. Umaapila ngayon si alias Inday sa pamunuan ng PNP kung tama ba na bago magreklamo dapat malaman muna kung saan ipinanganak, kailan ipinanganak at middle name ng inireklamo. RH27, Noche Kakas, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Noche. Maraming salamat sa pagbibigay mo ng panahon dito sa... Alam mo ninyo, iisipin natin simpleng complaint ho ito. Ano, ha? May hinipuan, may binastos, nagreklamo. Meron tayong mga batas yung Safe Spaces Act, meron tayong batas laban sa sexual harassment. General Torre, kala ko ba 3 minutes response? 3 days na hindi pa natutugunan itong reklamo ng ating kababayan, ano ha? Anyway, kasama natin ngayon ang isang magaling na abogado, si Attorney Marwin Villordon. Ano ho? Tanungin nga natin sa kanya, talaga bang pag nag-file ng kaso, pag nag-file ka ng reklamo sa pulisya, kailangan alam mo rin kung anong middle initial ng iyong inireklamo? Ano ho? Attorney Marwin, magandang umaga po sa inyo. Yes, magandang umaga, Sir Angelo. Magandang umaga po ulit sa lahat. May batas ba tayo nagre-require ng gano'n na ang mga pulis pag magre-reklamo ka dapat kasama yung middle initial o middle name, birth of date? Hindi natin maintindihan. Paano magsasucceed ang isang reklamo? Paano maglalakas ng loob ng reklamo ng ating mga kababayan kung gano'n kahirap bago ka makapagsampa ng reklamo? Opo, actually po, wala naman pong requirement under our rules on criminal procedure as to knowing yun po, narinig ko po kasi kanina na kailangan daw ng middle name or middle initial. Oo. In fact, under our rules of criminal procedure po, ang nakalagay lang po dyan is the complaint must state the name or surname of the accused. Or meron po any appellation or nickname, pwede nga po, which he is known or has been is known. Uh-huh. No, it also states po sa criminal procedure natin na if the name cannot be ascertained, he may even be described under a fictitious name. Pwedeng dyan daw, di ba? Pwede rin po, may ganun po tayong provision under our rules. So, bakit ho merong ganung requirement ho ang pulisyan ho ng Parañaque?
Opo, actually, I cannot speak on behalf of Oo nga eh. Ibig sabihin, the police po. Di ba constitutional right ng bawat mamamayan na magkaroon ng redress and grievance, di ba? Opo. Ang linaw-linaw sa Bill of Rights ng mga Pilipino na dapat merong pong mekanismo for redress and grievance. Ito, nagpunta ka ng paano mag-file ng reklamo dahil nabastos ka ng isang foreigner. Aba, hahanapan ka. Alam mo, nire-rape ka halimbawa o hinihipuan ka. Ay, manyak! Anong pangalan mo? Ano? Anong middle name no? Sinong nanay mo? Ilang taon ka na? Hindi mo pwede tanungin ng gano'n, di ba? Correct po, Sir Angelo, no? Actually po, I also would like, kung may ma-advise din po ako sa, ito pong, natin, nagreklamo po. Actually, under our Safe Spaces Act po, meron pong dapat procedure din na gagawin. Dapat po, in employer po niya is meron din pong responsibility under our Safe Spaces Act to conduct investigation and to help her in this, in what happened. Ang pagkakaalam ko, yung mismong management na ang sumama sa kanya doon sa pulisya. Ayan po, ano po kasi nasa batas din po natin na responsibility po kasi ng employer yun. Oo. Kaya nga nalaman nila na ganun yung extent ng ng pagpapahirap ng pulisya doon sa nagko-complain sa atin, Ay, susme. Opo. Oo. Saka po, if I may add po, Sir Angelo. Opo. Although it states sa Safe Spaces Act po natin na talagang yan po kasi ang process. Pupunta sa barangay, pupunta sa anti-sexual harassment desk, and pwede rin pumunta sa anti-sexual harassment desk ng PNP. Nakalagay din naman po sa implementing rules ng ating Safe Spaces Act na nothing in these rules shall prevent the victim from seeking redress from the courts. And kung madagdag ko rin po, na at any given point in time, nandyan din po ang public attorney's office po natin para tumulong. Pero mantakin yun, hinahabol niya nga sana yung period. Ilang oras ba yung pwede mong ireklamo para maka-action ka agad ang mga pulis? Opo, may oras ba yun? May period ba yun? Wala naman pong specific. Ang narinig ko po kanina 2 days. So hindi... Matagal pa naman po ang prescription na to. She can always file a complaint po. Okay, sige. And seek redress from the courts po. Oo. Attorney Barwin, thank you ha. Thank you sa pagkakataong maliwanagan tong isyong ito. At sana nga po yung ating pong mga law enforcers naiintindihan nito. Bagamat nakakatawa lang sa Angelo yung nangyari, no? Medyo nagulat din ako dun sa nabalita po. Oo. Hindi, pero ibig ko sabihin, bagamat sabihin natin na kailangan ng identity, makumpleto yung identity ng inireklamo, isa court procedure na yan eh. Di ba? Ito naman, initial pa lang nga eh. Nagrereklamo ka. Oo. Attorney, maraming salamat po sa pagkakataon. Magandang umaga po. Anytime po. Ingat. Good morning po. Bye-bye po. Si Attorney Barwin Villordon, isa pong batang-batang abogado. Dati ho niyang labor attaché natin sa Japan pero nagbalik ho ng Pilipinas at ngayon isa ng magaling na practitioner. Magandang umaga, Pilipinas! General Torre, Sir Nick, didiretso na ho namin sa inyo itong reklamo. Yung babae ho ay nagpunta sa PNP Parañaque Headquarters sa Southern Police District sa Sucat, Parañaque. Kasi nga po, tinanggihan ho siya nung barangay at sinabi, dumirekta ka na lang doon ka mag-file ng complaint mo. Oo. At ang nireklamo po, kumpleto naman pala siya ng pangalan, except middle initial, may complete address. At ito po isang Indian national. Kita ho ninyo, dayuhan na nambabastos ng Pilipina, pumunta sa munisipyo, pumunta sa pulisya, ang sabi sa kanya, alamin mo muna kung anong middle name o middle initial nung nambastos sa iyo. Ay, sus, may ginoong buhay ito. Oo. Ganun na pala yun, halimbawa, may inahabol kang mandurukot. Mandukot sa iyo, inabol mo nang snatch sa iyo, inabol mo, namukhaan mo ngayon, na-identify mo, ay, kapitbahay ko to. Reklamo mo. Pagdating mo doon sabihin, alamin mo muna kung anong middle name yan, tsaka kung ilang taon yan, birthday, dapat, di ba trabaho ng pulis yan? Magandang umaga, Pilipinas! Alam mo ninyo, sasabihin na, hindi, simpleng issue lang yan, napaka-important, bibigyan nyo ng national prominence yan.
Ito ho ay nangyayari sa iba't ibang panig ho ng kapuluan. Di ba? Mantakin mo, may tinanong ako isang reporter kanina, isang kahapon, isang journalist, sabi ko, sabi niya, ganyan naman ang usual practice. Hello? General Torre, anong silbi ng iyong 3-minute response? Ito nga dumulog na ho kaagad sa pulisya. Yung nagre-reklamo, anong sabi ho sa kanya sa Parañaque Police, ha? Diyan sa Southern Police District sa Sucat, Parañaque. Bumalik ka muna ng barangay, alamin mong middle initial. Ay, sus may Ginoo. Alam nyo, bumabagyo. Ang lakas ho ng ulan, bumabaha. Dahil ho sa matinding pagkaduhagi at pagkaape, nararamdaman ng ating kababayan na habang siya nagtatrabaho, binastos siya ng isang Indian National. Humingi ng tulong sa pulisya. Ang sabi ng pulis, alamin mo muna ano middle initial. Ay, Diyos me. Tapos ang taas-taas ng sweldo nyo, mga lintik kayo nang gagaling sa taxpayer sweldo nyo. May hihingi ng tulong, hihingan nyo ng middle initial. Ha, General Torre, ha? Oo. Hindi lang pala, kaya naman pala patindi ng patindi ang problema natin dito. Diba? Maraming mga pulis ang... Ay, kung ginoong buhay ito. Nakakapanggigil. Maganda umaga, Pilipinas! Technology journalist goes to Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Isang minuto na makalipas sa alas 5 ng umaga. Ang malungkot dito tinulungan pa ni Noche Cacas, tinawagan pa yung pulisya. Diba? Tapos sabi ng pulis, hindi, kailangan ho talaga merong middle initial. Diyan Parosa, pakipollow up nga itong kasong ito dyan po sa PNP. Suspendido pa rin ang pagpapatupad ng number coding scheme ngayong araw, July 23. Ayon sa abisong inilabas ng Metropolitan Manila Development Authority, nananatiling suspendido ang color coding scheme o number coding dahil sa patuloy na naranasang sama ng panahon sa Metro Manila. Ito na ikatlong araw ng suspensyon ng number coding scheme matapos na unang suspendihin noong Lunes, 21 ng Hulyo, bunsod pa rin na matinding pagulan dulot ng habagat. Wag ko kayong mag-alala, hindi din naman talaga makakatakbo ng mabilis sa mga sasakyan. Lubak-lubak ang ating mga kalye. Situation ho sa mga baha na mga lugar sa mga major roads sa Pasay. Sinusubaybayan niya ni Sherwin Alparo, RH6 Sherwin. Nasaan ka ngayon? Angelo, hindi lang lubak-lubak, baha pa rin yung maraming kalsada, lalo dito sa may bahagi ng Rojas Boulevard. Sa mga gagamit ng Rojas Boulevard, lalo yung mga gagaling sa southbound patungo ng northbound na mag-u-turn sa ilalim ng Buendia Flyover, ay mabubulaga po kayo sa napakataas na tubig baha na tire deep dito po sa may U-turn slot sa ilalim ng Rojas Boulevard, Buendia Flyover papunta ng northbound. At pag binaybay mo naman ang northbound ng Rojas Boulevard patungo ng Quirino, ay sasalubong sa iyo ang mataas pa rin tubig baha dito sa may bahagi itong northbound lane hanggang sa makarating sa may Vito Cruz. At paglampas ng Vito Cruz, ganoon pa rin, may mataas pa rin na tubig. At pag kumana ka naman patungo ng Quirino Avenue, patungo ng direksyon ng Mandaluyong, Manila area, ay bubulaga din sa iyo ang mataas na tubig baha dito sa may bahagi ng Quirino Highway, Quirino Avenue, mula dito sa may bahagi ng DAR area, yung DAR officer sa may Quirino Avenue hanggang doon sa pagkatawid ng Taft Avenue. Sa may Taft Avenue naman, sa ibabaw ay medyo hindi na ganun kataas yung tubig. Subalit paglampas mo na naman ang Taft Avenue patungo ng nitong puanan na flyover ng Skyway, ay mataas pa rin ang tubig baha. Nasa tire deep pa rin ang tubig baha dito sa may kahaba ng Quirino Avenue, paakyat ng Skyway section. At paglabas mo naman dito sa may Quezon Avenue, ay wala, tuyo. Unlike dyan sa Pasig kanina, na paglabas natin ng opisina ay napakalakas ang buhos ng ulan. Dito naman sa Quezon City area ngayon ay medyo ambon-ambon lamang yung nararanasan.
at dito sa may kasama ng Quezon Avenue ay wala pa tayong namamataan na baha mula doon sa pagbaba natin ng Quezon ng Skyway Flyover patungo dito sa may direksyon ng Quezon City Circle. Sa ngayon ay napakaluwag ng daloy ng trapiko at wala pa rin pasok yung karamihan sa mga estudyante kaya wala nagmamadali ngayong madaling araw na ito. Saan ka mamimigay ng pera, Sherwin, dyan sa Quezon City? Oo, mag-Quezon City tayo. Sige. Sige ha. Babalik tayo sa location para sa ating malakas promo. Aris 6, Sherwin Batalsaro. These are Ace. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Nakangiti na naman ho yung mga taga-DPWH at saka yung mga kontraktor, ha? Asphalt overlay again. O, hintayin nyo na yung susunod na bagyo. Sigurado babahan na naman. Baka matunaw na naman yung ating mga asphalt, ha? Baha pa rin daw po, sabi ni Francis, Vito Cruz, Harrison, at may tapat ng Heritage, ha? Ayan, dyan po yung mga flooded area ngayon, ha? Nagpakawala ng tubig ang Limandam sa Luzon, dulot ng patuloy na pagulang nararanasan dahil sa bagyong Dante at Habagat. Kabilang sa mga nagpakawalan ng tubig ang Lamesa Dam sa Quezon City, ang Upper Wawa Dam sa Rodriguez Rizal, Ipu Dam sa Bulacan, at ang Buklaw Dam, gayon din ang Binga Dam sa Benguet. Ayon sa pag-asa weather specialist na si Juan Paulo Pamintuan, nakapag-preemptive evacuation ng mga residente malapit sa mga nasabing dam bago pa ang ginawang pagpapakawala ng tubig. Isinailalim na sa state of calamity ang Quezon City at ang Maynila dahil sa patuloy na pagulan at mga pagbaha dulot pa rin ng Southwest Monsoon o Habagat. Base sa resolusyong inilabas ng Quezon City Government, idiniklara ang state of calamity sa Quezon City upang magamit ng LGU ang Calamity Fund sa pagsasagawa ng Relief at Rescue Mission. Patay sa report, halos 36,000 katao, mahigit 10,000 pamilya ang pansamantalang nananatili sa mga evacuation center ng Quezon City. Idiniklara naman ng Maynila ang calamity o state of calamity. Dalayon kay Mayor Isko Moreno, ito'y naglalayong mapabilis ang pagtugon sa mga naapektuhang barangay. Si Lori de la Cruz mula sa Pag-asa, kasama na natin. Ma'am Lori, kumusta ka na? Kasama yung Metro Manila at Yes sir, good morning din po sa inyo at sa lahat pa po ng ating mga kababayan. Update muna kay Bagyong Dante, huli yung nakita sa layong 905 kilometers silangan ng Eastern Northern Luzon. Taglay pa rin ho ang lakas ng hangin na umaabot sa 55 kilometers per hour near the center at gustiness po na umaabot po sa 70 kilometers per hour. Kumikilos ito pa Hilagang Kanluran sa bilis sa 20 kilometers per hour. Pero ito po si Dante, wala po itong direktang effect sa anumang bahagi nating kalupaan. Ang nakikita lamang po nating epekto nito ay na-enhance niya o napag-iigting niya ang habagat sa bansa. So yung habagat, yun po yung talagang nagdudulot ng mga pag-ulan. And then, sa forecast po natin, sa Metro Manila, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bataan, Zambales, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Occidental Mindoro ay naasahan pa rin natin ang halos generally maulang panahon pa rin po dahil sa baga. So that includes the NCR or Metro Manila. And then sa natitirang bahagi pa ng Mimaropa, sa La Union, Nueva Ecija, Quezon, Camarines Sur, Catanduanes, Albaisor, Sugon, Masbate, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Occasional rains o mga pamisa-misang pag-ulan, pero posible din po ang moderate to heavy rains during this time doon sa mga nabanggit nating lugar. Samantala yung LPA na nasa extreme northern Luzon, maliban pa po ito kay Dante. Yung isa pang LPA, yun po yung may direktang epekto ngayon dahil malapit nga po siya sa ating kalupaan. Sa natitirang bahagi yan ng Cordillera Administrative Region, sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Batanes, Cagayan, Isabela. Sa natitirang bahagi ng bansa, generally fair weather ang madalasang panahon, liban sa mga localized thunderstorms. At yung LPA po na minomonitor natin at na-mention ko lang, ay mataas na po yung chance na maging bagyo. So within the next 24 hours, pwede po itong maging bagyo. At since malapit nga po siya sa kalupaan, possible na by the time na maging bagyo ito ay magsisignal po agad tayo sa ilang bahagi ng mga. Anong pagiging pangalan niya? Si Emong. Si Emong. Okay. Hindi, ang sinasabi mo, itong nasa border natin, yan si Dante. Yes. Border ng PAR. Tapos yung nasa bandang norte na LPA, ito ang magiging Emong kung sakasakali. Yes po. Si Emong ang may direktang epekto pala. Apo. Actually, hindi
pa po siya Emong ang pangalan. Oo, kung sakasakali. Oo, kasi nga lumalakas, ano ha? Opo. Pero ano, palabas na rin ba to? Si Dante po by Thursday evening. Possible na mabasa. Itong LPA na nandyan sa norte? Extreme Northern Luzon ay nakikita mo natin medyo maglilinger ito sa karagatan ng Ilocos Region. Magtatagal pa? Yes po. Baka pwede na natin siyang bigyan ng pase. Sumunod na siya doon kay Dante. Diba? Sana nga po, sana ho. Tapos yung isa, yung paparating, nasa may bandang kabila pa. Malayo pa po yun, sir. At Malayo. sa ngayon, wala pa naman tayong clear outlook since mataas yung uncertainty. Walang nakataas na gale warning? Wala po, sir. Wala din. So ang tumbok ngayon pala ng mga pagulan dito sa may bandang norte. Yun yung kalakasan, ano ha? Although Even dito po sa Central Luzon. Oo, kasi kapal ng cloud cluster, Ganong volume ng tubig ibubuhos niyan, Ma'am Lori? Ayun po, meron po tayong mga lugar kung saan more than 200 millimeters ng rainfall ang posible, which is Zambales, Bataan, dahil nga pa rin sa habagat. Yung nararanasan natin pagulan dito sa Metro Manila, epekto lang ng habagat? Dahil po yan habagat pa rin. Habagat pa rin, oo. Pero ngayong maghapon, walang chances na mag-improve ang weather? Wala po. I see. Sige. Ma'am Lori, maraming salamat ha. Yes. Ingat. Si Lori de la Cruz mula po sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Ready pa rin ho ninyo inyong mga pananggalang laban po sa mga pagbaha at mga pagulan. Siguraduhin po nakaredy ang inyong mga emergency kit ha. Lagyan po ito ng family alcohol. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved on cologne. Ayan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! 5:11 ang oras sa buong kapuluan, nagdeklara ng state of calamity ang ilang lugar sa bansa dahil sa patuloy na pagulan na nararanasang mga pagbaha. Kabilang sa mga na nagdeklara ang Cavite, Cebu City, San Sebastian, Antique, Malabon, Quezon City, yan din ang Maynila, Kalumpit, Bulacan, yan din ang Malasiki at Umingan sa lalawigan ng Pangasinan. Lain ng deklarasyon ng mga gamit ng mga munisipalidad at lungsod ang kanilang calamity fund at makapagpatupad ng price freeze sa mga paunay bilihin sa mga nasabing lugar. Ikinukonsidera na rin ng 6 na bayan ng Bulacan ang pagdedeklara nga ng state of calamity. Sa panayam ng DCRH at radyo natin, sinabi ni Bulacan Governor Daniel Fernando na kabilang dito ang Marilao, Mekawayan, Bukawi, Giginto, Balagtas at Paumbong. So may mga bayan po na gustong magdeklara. So hininginan po natin ang mga list of damages nila, yung mga list of damages para po siyempre bago tayo magdeklara, we need to assess everything kung ano po yung mga pangangailangan nila regarding dun sa state of calamity kasi iraratify po ito ng ating after my declaration sa kanila ay iraratify po ng Sangguniang Panlalawigan for official. Yan po yan. Patuloy naman kumikilos ang pamahalaan para tugunan ang malawakang pagbahadulot ng Bagyong Dante at ng hanging habagat. Tiniyak ito ng Pangulong Marcos sa pamamagitan ng isang video message mula sa Washington. Sinabi ng Pangulo, bago pa man siya lumipad patungong Amerika, ipinag-utos na niya sa lahat ng mga ahensyang paghandaan ang epekto ng nararanasang sama ng panahon sa bansa at tiyakin ang kaligtasan ng publiko. Kabilang sa direktiba ng Pangulo ay ang agarang pagdugon sa pangangailangan ng mga komunidad na naapektuhan ng matinding pagbaha. At siyempre ay tinitiyak natin na may sapat na supply ng tubig, sapat na supply ng kuryente at lahat ito ay para sa pangangailangan ng mga naging biktima nitong pagbaha at malakas na ulan. Maganda umaga, Pilipinas! Inundi na naman ni Zambales First District Representative J. Kong Hoon si Vice President Sara Duterte. Kaugdan ng pahig nito na peke ang kabaitan ng Pangulong Bongbong Marcos at nakikipagsabuatan naman sa International Criminal Court
para arestuhin ang kanyang ama noon, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Kong Ho na ang pahayag ng Vice Presidente ay walang basihan, hindi totoo at irresponsable. Ayon kay Kong Ho, isa sa mga pinuno ng Young Guns sa block ng Kamara de Representantes, malinaw ang paninindigan ng Pangulong Marcos na huwag makialam sa ICC kaugnay ng kaso ng dating Pangulo na naharap sa kasong crimes against humanity kaugnay ng madugong kampanya ng administrasyon nito noon kontra illegal drugs. Ayon kay Kong Ho, hindi lamang katawa-tawa ang tsorya ng sabuatan ni BP Inday Sara, kundi isa ring mapanganib na tangkang linlangin ang publiko at mag-udyok ng kaguluhan sa bansa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Bakit nga ba dumarami ang mga unwed na mga nanay? Mas ginugusto po munang magka-baby, ano ha? Yung iba, kung kailan nagka-baby, saka magpapakasal, okay lang yon. Pero sa statistika dito po sa Pilipinas, marami ng mga nanay ang unwed, ano? Yung iba nga, 2, 3, 4 na yung anak, hindi pa rin nung nagpapakasal. Pag-uusapan natin yan, ha? Sandali lang. Oras sa buong kapuluan, 15 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 22 na makalipas ang alas 5 na umaga. Ay, magandang umaga kay Ma'am Evan Lang dyan po sa Las Vegas, Nevada. At saka syempre, masuki natin dyan sa New York, sa California, sa San Diego, California, yung ating Midnight Singers na lagi po talaga nakatutok, ha? Si Tita Linda, Tita Cor, si Tita Lloyd, si Sir Art, si Boss Manny, and the Debonair Junior Bao of Cavite. Yan, ha? Saka syempre, masuki natin mula po sa iba't ibang panig ng mundo, sa mga seafarers natin na naglalayag. Ingat ho kayo, ha? Ang mga kababayan natin dyan sa Malaysia, magandang umaga po sa inyo, ha? Ang masuki natin sa Hong Kong, lalong-lalo na yun sa hindi nakapagtong eat sa Theater Garden, ano ha? Dahil umulan. Ayan. Alam ba ninyo na dito sa Pilipinas, tumataas ang bilang ng mga unwed moms? Kasama na natin ang National Chair ng Democratic Socialist Women of the Philippines. Ito ho naman, talaga passionista ho ito. Si Ma'am Elizabeth Angsioco. Ma'am Beth, belated happy birthday. Maraming salamat, Rep Angelo. At magandang umaga sa lahat. Sana lahat tayo ay ligtas. Alam nyo, masamang binabanggit ang edad ng babae. Ano? Pero how does it feel to be 28? 30 naman. 30 naman. Para medyo malapit-lapit sa katotohanan. Anyway, Ma'am Beth, is it an alarming concern na dumarami ang mga unwed mothers? Lalong-lalo na siguro yung, kasi di ba, pagka nagbubuntis ang isang nanay, ang isang babae, ano ha, hindi lang naman ito emotional support, but more so, yung financial support. So, is it a concern now kung may dumadami ang mga unwed moms sa Pilipinas? Oo, malaking concern, no, para sa ating lipunan, para sa ating pamahalaan din. Nakaka-alarma nga kasi sabi ng PSA natin, mahigit sa kalahati ng lahat na nakarehistrong panganganak ay sa unwed, sa single mothers, no. Malaki yan, 64.3% noong 2018 tapos 57% na noong 2020. Mas malaki pa kaysa sa datos sa US. Kasi sa US, 40% lang noong 2023 So, akala ko ang ginagaya lang ng mga Pilipina, US, yung pala lamang na tayo sa kanila pagdating sa mga unwed couples? Oo, mas marami. At malaking usapin na kailangan talaga nating i-analisa, no? Ang karamihan sa mga single mothers nasa ages na 20 to 29. Ito rin yung panahon na kung saan yung mga kababaihan ay gustong mag-anak, no? Nagdidesisyon na na mag-anak. At kung iisipin natin, baka hindi lang isang beses na panganganak ang nangyayari dun sa mga unwed mothers. Marami sa NCR at saka sa Calabarzon. Yun yung mga areas na pinakamarami yung single mothers. Bakit, ma'am? Bakit? Bakit? Hindi nila feel yung kanilang biyanan? Ang sinasabi ng mga pag-aaral, nagbabago daw
yung ating kultura, yung ating norms, no? Pero linawin din natin. Pag sinabi nating single mothers, hindi yan ibig sabihin walang partner. May partner. No? Okay. Hindi lang sila nagpapakasal. Pwede may partner kasi ayon naman sa pag-aral ng CD, ng Commission on Population and Development, na bago hindi nilabas yung bilang daw ng registered marriages sa Pilipinas bumaba ng 8% in 2023. Tapos, tumaas yung lease arrangement na sinasabi natin. No? Patuloy na tumataas. Sabi, 7.3 million noong 2015, naging 12.7 million noong 2020. Pareho yung lugar kung saan mataas yung single mothers at saka yung live-in na arrangement ng mga tao, no. Pinakamataas sa NCR, sumunod sa Region 8, pagkatapos Region 4A din yung Calabarzon. At nagja-jive din, magkapareho din yung edad nung mga naka-live-in na relasyon, no. Ang pinakamataas dito sa edad na 25 to 29 at saka 19 to 24 at 30 to 34. Ito yung mga edad kung saan kadalasan yung couples at saka yung mga babae rin nagdidesisyon ng mga anak na magkaroon ng anak. Ngayon, dun sa tanong mo na bakit, ang sabi nga ng mga pag-aral, kasi may pagbabago ngayon doon sa norms ng kultura natin, doon sa pagtingin ng mga tao sa kasal, sa pakikipagrelasyon. Doon sa pag-aaral ng CPD, may mga lumabas na dahilan, no. Ang sinasabi nila, yung ito daw live-in arrangement ay temporary setup, no, para makapagdesisyon kung magpapakasal ba o hindi. Ibig sabihin, may mga tao na tinitignan itong live-in arrangement na parang trial period para magdesisyon kung magpapakasal. May mga keynote doon sa study ng CPD na mga sinabi yung kanilang mga interview, no? Meron nagsabi na gusto muna nilang malaman kung compatible talaga sila nung partner bago tuluyang magpakasal. Kasi tinitignan yung kasal, marami pa rin ang gusto magpakasal. Dinidelay lang. So, ang sinasabi ng pag-aaral, pag gusto muna nilang malaman kung click ba sila, kung magkasundo ba sila, etc., bago tuluyang, quote-unquote, magpatali. Kasi alam mo naman ang kasal sa Pilipinas, forever daw. Yun. So, ang tanong, ilang porsyento ang humahantong sa forever? Wala tayong datos. No, akala ko wala tayong forever. Kung i-correlate natin sa datos, bumababa nga yung bilang ng mga nagpapakasal. Diba? Mahal daw kasi magpakasal eh. Isa pa yun. Doon sa lumabas, doon sa pag-aaral ng CPD. Yung difficulties, yung logistical difficulties ng pagpapakasal. Kasama dyan yung kamahalan nung pagpapakasal. Yung iba rin, ang sabi nila, kasi nagbuntis agad. So, ang ibig sabihin, marami, lalo na yung mga teenage mothers natin, ang marami sa kanila, nagsasama dahil nabuntis. At pati mga magulang nila, ganun din ang posisyon. In fact, dun sa pag-aaral namin, dun sa pag-aaral teenage nga SWP. Teenager nga pagkatapos pipilitin mo, hayaan mo magsama, lalo mong para mong inilagay sa kumulo yung bata. Hindi na ang sinasabi namin, no? Kasi doon sa pag-aaral na ginawa ng DSWP, may mga instances na ayaw ng mga bata magsama. Pero yung mga magulang lang ang nag-uusap at nagdidesisyon na magsama sila. Marami yung ganong klase ng mga instances, no? Sa kaso ng mga teenage mothers, mas malaking problema 'yan.
Kasi nga, kagaya nung nasabi mo, bata nga eh. Diba? Pagkatapos, isusuong natin dun sa ganong klase ng relasyon. At marami dyan, nahahantong talaga sa paghihiwalay din. Yun yung katunayan. Hindi naman sila nagpakasal dahil sa talagang mahal nila yung isa't isa. Baka na-disgrasya lang dahil sa, di ba, pagiging promiscuous, di ba? Maraming ganon. Maraming hindi naman talaga pinaplano yung pagbubuntis, lalo na sa mga kabataan. Ma'am Beth, marami ngayon nakikinig lang sa bahay dahil wala namang pasok. So hindi sila masyadong busy, hindi abala. Ano bang nangyayari kapag ang isang bata nasa isang arrangement na katulad niyan? Yung may ginawa kasi, DSWP naman yung gumawa ng pag-aaral na yan noong 2020 hanggang 2022. Ang lumalabas doon sa pag-aaral namin, napakaraming problema, Angelo. Tinanong namin kasi, meron kaming mga intensive na interviews sa mga batang ina, no? At ang una muna, ang marami sa kanila talaga nakikipaghiwalay. Bakit nakikipaghiwalay? Kasi yung kanilang mga naging partners irresponsable, nambubugbog, no? Marami yung kaso nung ganon, yung nambubugbog at masyadong nahihirapan yung babae. Pero sa sarili nung mga batang babae, ang unang-una nilang sinasabi talagang problema, kahirapan. Ang sabi nila, nung hindi pa sila nanganganak, bubuntis at nanganganak, mahirap na nga yung pamilya nila. Pero nung nangyari pa yan, mas lalo pang humirap. No? So, ramdam na ramdam nila yan. Ang nakakalungkot pa, sabi din ng mga batang babae, nawalan na sila ng oras para sa sarili nila. Kasi siyempre, ang nangyayari, kailangan nilang asikasuhin yung kanilang anak, at marami sa kanila hindi marunong mag-alaga ng anak. Kaya dagdag pa yon dun sa stress na hindi nila alam kung ano yung dapat nilang gawin. Okay, Ma'am Beth. So, yan. Hindi na bago itong problemang ito. Nakita na natin to ng mga nagdaang dekada. No? Sabi nga, hindi totoo yung kasabihang hindi baling saging basta labing. Kalokohan yan dahil pagka nanganak na at mga ilangan na ng pambili ng diaper, tsaka panggamot ng bata, tsaka kung halimbawa kailangan din ng gatas na talaga at mga gamot, hindi na uuubrang saging-saging, kinakailangan mong magtrabaho, ayan So, anong solusyon? Sa tagal na ho ng panahon na inyo pong pinag-aaralan to, may nakita ho ba kayong strategies na po pwedeng makatulong para maibsan natin itong ganitong klase ho ng phenomenon? Alam mo, Rep. Angel, di ba matagal na natin pinag-uusapan to at para na tayong sirang plaka doon sa sinasabi natin na kailangan, unang-una, yung ating mga kabataan magkaroon ng maayos na edukasyon. Kasi yung edukasyon, yung unang-una na panangga doon sa mga maling pag-aakala, no? Maling paniniwala. Kasama sa edukasyon, of course, yung pag-aaralan mo yung katawan mo, yung reproductive health education na nasa batas na. In fairness sa DepEd, ngayon, ginagawa naman nila yan. No? Kailangan lang din talaga na mas maging malawakan pa at saka mas maging malakas yung reproductive health education. At magkaroon din ng reproductive health education doon sa mga komunidad para doon sa mga kabataan na out of school. Kasi marami rin sa mga kabataan natin out of school sila no? Isang mahalaga rin sa aspeto ng edukasyon, pati yung mga nanay at yung pamilya, dapat naiintindihan nila kung ano yung usapin na lalo na ng teen pregnancy, no? Paano yan nakaka-apekto dun sa mga bata at sana makatulong na magbago naman yung pag-iisip na huwag mong pilitin na makipag-live-in kung ayaw ng mga bata
lalo na kapag doon sa nabuntis. instances ng bubuntis. No? Pero, kasi Ma'am Beth, sila talaga. Oo. Ma'am Beth, alam mo, isa sa mga napansin namin, mas open pa nga ngayon ang mga private schools, yung mga Catholic schools, on discussions like this sa eskwelahan. Lalong-lalo na yung early sexuality ng usaping sexualidad ng mga kabataan. May ano sila may mga hinahire na nga silang mga experts para yun ang magturo sa mga kabataan. Alam mo, nag-agree ako diyan kasi sa mga private schools, kung mismo mga bata, no, pag nakakausap namin, mas bukas sila, at saka mas progresibo sila, mas alam nila yung katawan nila. Kaysa doon sa mga bata naman na nakakasalamuha namin doon sa mga public schools. Kaya nga kailangan yung pampublikong edukasyon natin, lalo natin talagang ayusin yan, no? Yung isa pa siguro na kailangan dahil nga nandito na tayo dun sa ganitong realidad na milyong-milyon yung nagsasama ng walang kasal, marami yung mga nabubuntis ng maaga, yung support system natin dapat ayusin natin para sa kanila, para doon sa mga nanay, para mismo doon sa pamilya, at para din doon sa mga bata. Kasama dyan, halimbawa, yung kasi lahat halos ng mga nagbubuntis ng maaga, tumitigil ng pag-aaral. Isa pa yun. Kailangan yung oportunidad para makapagpatuloy ng pag-aaral yung ating mga batang ina at yung batang ama. Ma'am Beth, kasi ganyan yun eh. Nagkaroon na ba kayo ng audience yung grupo ho ninyo? Nagkaroon na ba kayo ng pagkakataong makausap si Secretary Sani Angara? Alam nyo naman na very supportive ito sa reproductive health law nung dinideliberate sa Kongreso at sa Senado. So, anong sabi niya ho? Alam mo, tuloy-tuloy yung pakikipag-usap natin sa mga opisyal ng DepEd, no? Yung pinakahuli nga, in-explain nila sa amin kung paano yung reproductive health education na curriculum ay mas binago na naman para mas maging attuned pa dun sa pangangailangan. At isa sa mga plano natin talaga, yung makipag-set ng meeting kay Secretary Sani, no? Kasi alam natin na na kaibigan natin sa ganitong usapin si Sec Sani. Pero isa rin na gusto namin sanang makausap tungkol sa pag-i-implement ng reproductive health law ay ang DOH Secretary. Kaya yun din kasi partners yan yung edukasyon at saka services, diba? So kailangan maayos yung mga serbisyo, maayos yung edukasyon. Kaso, Tita Beth, yung ang kampanya nilang mamimigay sila ng kondom, nabasya ng husto Di ba? Napaka-ipokrito naman ng mga Pilipino, pero pagka pupunta naman sa butika, pasikretong bumibili ng kondom, di ba? Oo, yun lang nga yung isa nating gustong pag-usapan, na dapat kung ano yung mga programa ng Department of Health, data-driven dapat yan. Hindi yan nakasalalay doon sa ano ba ang timpla ng social media sa issue na ito. Dapat ang mga programa natin nakasalalay doon sa ano ba talaga yung sinasabi ng mga datos na kailangan natin. Okay. Yun. Lalo na ngayon, halimbawa, binabagyo tayo ng matindi. Ang isa pang concern halimbawa ay yung ano ba yung mga ibinibigay, ano bang tulong ang ibibigay natin sa ating mga kababayan na nasasalanta ng bagyo. Sa pagpaplano, maganda na kinukonsider din, ay dumadami pala ngayon yung mga single mothers. Correct. No? Oo. Kaya yung mga pangangailangan nila. At dapat tinutugunan yung mga pangangailangan na yun. Kasi nga ito, silent crisis ito tsaka ito perennial na ho. Napakatagal na ho problema nito and it remains to be a crisis. Anyway,
Ma'am Beth, thank you for joining us. And sana nga po, Maraming salamat. mabigyan ho ito ng pagkakataong marisolba sa lalong madaling panahon. Ano ha? Dahil kawawa ho yung mga kabataan na naapektuhan ho nito. In the meantime, Ma'am Beth, thank you again and belated happy birthday. Thank you. Salamat. Salamat po. Okay. Ang National Chair ng Democratic Socialist Women of the Philippines, si Beth Ansioco. Magandang umaga, Pilipinas! Mamigay muna tayo ng pera. Dahil malakas ang kako makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itoto nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matiyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo atid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa kahabaan ng Congressional Road, Barangay Batasan Hills, Quezon City, si Sherwin Alfaro, RH6 Sherwin. Yes, magandang umaga Kuya Angel. Dito nga sa Batasan Hills, dito sa Congressional Road, Batasan Hills. Inatsempohan natin itong mga nag-aabang na Grab driver na kanilang booking na naka-tune in sa DZRH dahil binabantayan daw nila yung mga kalsada na maaaring baha na dadaanan nila. Kaya mula pa raw kahapon, talagang tutok na sila sa DZRH. Kaya pangalan mo, Erin Kirod po, sir. Magandang umaga po. Si Erin Kirod po. Erin. Kaya pangalan mo? Bobit Beltran po. Good morning po. Good morning. Kuya Bobit, saka si Kuya Erin. Ano yan, nag-tune in kayo sa DZRH kay Kuya Angel. Yes po, sir. Kay Kuya Angel. Mag-tune in kami tuwing buhay-biyahe kami, sir. Bakit? Para po ma-monitor namin yung mga dinadaanan ng buzzer. Ayun, talagang napakalaking tulong. Lalo na sa mga papasada, lalabas ngayong umaga na mga driver na kung sakali makaiwas sa mga lugar na binabalita nating binabaha. Ayan. Opo sir, maraming salamat po sa DZRH. Malaking tulong po sa amin na nakakuha kami ng information po. Ayan, dahil, sino paborito mo announcer pag umaga? Si Sir Angel Palmones, sir, sa Magandang Umaga Pilipinas po. Ikaw, kuya? Si Angel Palmones po, tuwing umaga po, para maka-update po sa mga daan, sa mga baha. Ayan. Ako, dahil paborito niyo pareho si Kuya Angel, eto, meron kayong 1,000 pesos! Ayan, maraming salamat po, Sir Angel. Hati pa, ang breakfast nila. Hati sila. Siyempre, maghahati din kayo sa DZRH grocery at DZRH sa ibang kabigan. Hatiin nyo na rin yan. Jack and Poy na lang. Pero bigyan mo tigisa. Yan t-shirt, hindi pwede paghatiin yan. Bigyan mo na lang ng tigisa. Tag-isa na lang. Ang hirap mo kasi hiramin niya MWF bakit niya Erin tapos TPHS nandito naman sa isa, di ba? Tag-isa na lang. Sige, ayan. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos laging tumutok sa DZRH baka kaya lang susunod nating winner sa DZRH Malakas Promo RH6 Sherwin Alfaro DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, sa mga taga-congressional area dyan po sa Quezon City, ha? Nandyan si Sherwin Alfaro, nag-iikot yan, namimigay lang ho ng pera. Tutok lang! Tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Mas Malakas Promo! Kala naman ni Sherwin, siya lang namimigay. Kami ho, may 10% discounting ibibigay para ho sa mga bibili ho ng Ultamayo online. Ha? Punta ho kayo sa ultamayo.shop at i-click ho ninyo yung QR code at gamitin po ninyo yung code na Kuya Angel Matic 10% yan. Ano nga bang Ultamayo? Yung Ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactoserine plasma. Ito po dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po testimonial, hindi po kwentong kutsero. Kundi human clinical trial. Napakahalaga po na ang mga ginagamit natin ay dumaan sa human clinical trial. Ang bawat kapsula ng Ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactoserine plasma. Kaya po napaka-potent po nito na pagpasok sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell.
yan po yung tinatawag na madalubasan na commander ng ating immune system. At yan po ang nakakatulong para maitaboy ang mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog, pinapalakas ang ating immunity. Ang Ultabay nakatutulong para ma-achieve natin ang magandang tulog, nalalaban natin ang puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng Ultabayo. Mag-text po kayo sa 0931-033-2871 kung meron pa ho kayong mga katanungan. Ang Ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesca Drug at Curamed. Pero huwag natin kalimutan ha, ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! 46 na makalipas ang alas 5 na Umaga, Pilipinas! Ako, nagre-reklamo si Malu dito. Yung daw tinapay ng 2x2, tinira niya. Kasalanan mo yung Malu. Huwag mo. Kumukuha ng padrino dito. On air po. Ay, taga muna, balik tayo sa mga balita. Bigyan na lang natin sila ng tangerine chocolate. Sa tulong po ni Dr. Helen Tanyo po, mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon ang mga magsasaka natin, ang mga magdiliyog, nagpo-produce na ho sila ngayon ng tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. O dili kaya check po ninyo yung mahigit 10 variants po ng tangerine chocolate sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material niyan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino ba bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global dahil ito po ay ginawa tinulungan ng DTI at saka ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Kaya dapat nating tangkilikin. Tangerine chocolate pinagmamalaki ng mga magsasaka at mga magdiniyog dyan po sa Quezon. Maganda umaga, Pilipinas! Caloocan LGU pinasalamatan ng 3 sangay ng mall sa Caloocan dahil sa pagbibigay ng no charge overnight parking. Detalye ng balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. Buntag at maulang umaga, Kuya Angel, at bagamat hindi na magkalakasan pero medyo tuloy yung ulan sa oras. Wala, Kuya Angel, pinasalabatan kanina at malapitan itong 3 sangay ng mall. Ito yung SM Mall dito sa Caloocan. Ito sa patuloy pa rin pag-agapay ng parking na walang additional charge ng overnight parking para doon sa mga residente ng Caloocan na apektado ng pagbaha o kaya walang maparadahan sa panahon ng bagyo, lalo na kay panahon ng bagyo. Kabilang dito ang Sangandaan Branch, ang Grand Central at ang North Caloocan. Ayon naman sa alkalde, nakaka-view pa rin o naka-view pa rin ang overnight parking charge ng mall doon sa baray sa Sunilong, kung saan ay maaari silang makigamit ang wifi at libreng charge. Sa mga oras ito, Kuya Jel, ay patuloy naman yung pag-ikot ng kawanitan na Public Safety and Traffic Management Department para doon naman sa mga para magkatid ng libreng sakay doon sa mga kababayan na stranded o kaya yung mga walang masakyan, lalo na sa panahon ngayon na meron pa rin pagbabadya ng malalakas na ulan. RH23, Edwin Duque nagulat sa DSRH, sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edwin. Samantala, giniit ng DSWD, wala daw hong politika sa pamamahagi po ng mga ayuda. Detalye ng balita mula kay Bal Gonzalez, RH5 Bal. Kuya Angel, handa ang lahat ng field officers ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na magbigay ng ayuda sa mamamayang Pilipino sa anumang lugar sa bansa. Itong pagtitiyak ni DSWD Secretary Rex Gatchalian kasabay ng patuloy na pananalasa ng habagat at malawak na epekto ng bagyong Krising sa iba't ibang mga probinsya. Apila ng kalihim sa lahat ng local government units, magsabi lang at makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan at sapat ang nakahandang tulong ng DSWD nang walang pinipili at walang kulay politika. Batay sa uling record ng DSWD, nasa halos 200,000 family food packs na ang naipapamudmod ng ahensya sa 14 na rehiyon sa buong bansa. Sabi ni Gatchalian, sa ilalim ng Republic Act 7160 at Republic Act 1021, ang mga LGUs ang first responders sa panahon ng sakuna at kung mabilis kumilos sa mga local chief executives, ay mabilis ding makararating ang mga humanitarian assistance na hatid ng DSWD.
Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. May sagot naman ng Armed Forces of the Philippines doon sa mga puna na parang hindi sila ramdam sa panahon ng sakuna. Detalye na balita mula kay Jel Paro sa RH52. Jel. Iginait ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na nananatili itong nakasuporta sa disaster response sa pamahalaan habang nakatutok din sa iba pang aktibidad gaya ng pagbabantay sa teritoryo, pagpapanatili ng internal security at preparasyon din sa nilalapit na State of the Nation Address bago pa man ito ipatigil ni Pangulong Bongbong Marcos. Sagot dyan Armed Forces of the Philippines sa paratang ng ilang netizen at kolumnista na hindi ramdam ang kasundaluhan sa kasagsagan ng kalamidad dulot ng habagat. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, nakapakalat na nga ng 33 disaster response units sa AFP habang higit 1,000 search, rescue and retrieval teams ang naka-alerto. Gayun din, nagagamit at nakaredy pa ang higit sa 1,000 land assets at 48 air assets na AFP sa Luzon, Visayas at Mindanao. Partikular nang nakapag-rescue at nakapag-serbisyong militar sa Northern Luzon, sa Tawi-Tawi at dito sa Metro Manila. Kaya sa Quezon City at Marikina, sa pag-ikot ng DZRH News, naabutan din natin ng military truck sa kasagsagan ng pagtaas ng level ng Marikina River na ngayon ay nasa normal na lamang ang taas. Gayon din, pinagana na AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang lahat ng EDCA sites para magsilbing forward operating hub ng relief at airlift operations sa koordinasyon sa US Indo-Pacific Command. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantalang power supply unti-unti nang naibalik kasunod ng pagregasa ng habagat. Tayo naman sa Department of Energy. Detalye na balita mula sa KBP Golden Dove Awards Best Reporter of the Year, si Giselle Ricaport, RH15. Giselle. Kuyang Angel, inulat ng Department of Energy na unti-unti na ngang naibabalik daw yung supply ng kuryente sa mga lugar na sakop ng Meralco franchise area na naapektuhan ng hagupit ng habagat. Batay sa pinakauring ulat ng Meralco, bumaba pa sa 29,000 ang mga apektadong customer mula sa mahigit 152,000 umaga kahapon. Karamihan sa mga wala pa rin kuryente mula sa Cavite, Metro Manila at Bulacan. Halos kalahati sa bilang na yan sa mga binahadaw na lugar. Ayon sa DOE, mahigpit ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Meralco upang matukoy at lalo pang mapababa ang bilang ng mga nawala ng kuryente nating kababayan. Nagbigay naman daw ang Meralco ng commitment na handa silang maibalik ang supply ng kuryente sa lalong madaling panahon. Pinaalalahanan din ng DOE ang mga lineman na patuloy na nagsusumikap na maibalik ang supply ng kuryente na mag-ingat sa kasagsagan ng restoration. Dito sa area ng NAIA 3 sa Pasay City, manakanaka ang buhos ng ulan. Ito sa Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Binuksan naman ng ilang simbahang Katolika sa Quezon City ang mga simbahan para pansamantalang matuluyan ng mga naapektuhan ng pagbaha at mga pag-ulan. Binigyan din ng pagkain, inumin at damit at sleeping materials sa mga residenteng nagsilikas. Sa social media post ng Diocese of Cubao, kabilang sa mga simbahang binuksan ay ang Holy Family Parish sa Rojas, San Antonio de Padua Parish, ang Basilica de Minore de San Pedro Bautista, Minor Basilica of National Shrine of Our Lady of Mount Carmel at ang Immaculate Heart of Mary Parish. Unang nagdeklara ng state of calamity ang Quezon City dahil sa matinding pagulan at pagbahang naranasan sa lungsod. Ay, happy birthday kay Dr. Mark Mendoza at Dr. Julie Magpok Mendoza. Pinabati po kayo ni Mayor Sandy Mendoza. Magandang din kay Ambassador Hariang Ping, Justice Max de Leon, Justice Energito ng Sandigan Bayan. Good morning. At saka syempre kay Ombudsman Sam Martires. Magandang umaga po sa ating mga suki na nakatutok sa atin araw-araw. Kung door play to, no ha? Maaga din bumabangon yan, ha? Alahong pasok ngayon, kaya relax na ho tayo sa ating mga kabahayan. Ha? Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Yan po ang ating paalala sa inyo sa tuwi-tuwi na. Ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Cicero. Isa pong Greek politician at philosopher. Ang sabi niya, nobody can give you wiser advice than yourself. Kaya, sa mga magulang, wala pong suspensyon ng klase. Pag nakita nyo bumabaha, huwag nyo na papasukin yung inyong mga chikiting. Nang sa gayon, hindi sila maperwisyo at hindi naman sila waterproof. Magandang umaga, Pilipinas! Aces na ng umaga.